Guys, panoorin niyo po yung pangkukulom na to. Grabe, sobrang lala. So may kita natin yung babaeng naka-green na may hawak-hawak na parang manika na naka number 15 at tila baga parang tinutusok niya ito ng karayo. So ito naman po yung sumunod na video after niyan makita. And he's hurt. Mahomes is hurt. He'll get up limping. Yan, may naka number 15 na tila baga parang nasasaktan siya. Obviously, ito po yung parang kinukulang. I'll be fine. I'm good. Let's get it, baby. Let's get it. Let's get it. Love the... So may kita natin, no, parang may pandadaya na nangyayari dun sa labanan ng sports na ito. But ganun pa man, gusto ko lang pong mag-disclaimer, no, hindi ko po alam kung legit talaga ito at kung talagang totoo talaga itong kinukulam niyo yung lalaking ito or baka naman talaga may sakit lang yung lalaki. Hindi ko po alam. Kung meron po nakakaalam sa inyo kung ano po yung talagang tunay na nangyari dito, please i-comment nyo po sa comment section natin. Tapos, at least malaman po ng marami kung ito ba talaga illegit o hindi. Pag ganun pa man, kung ito man ay totoo, unang tanong, Pastor, biblical ba talaga yung kulam? Ito ba talaga ito totoo? Pangalawang tanong po natin, masama ba ito? Yes po mga kapatid, ito po ay ubod ng sama. At yes, ito po ay biblical. And also gusto ko po maintindihan ninyo na yung mga pangyayaring ito po ay galing sa kampo ng demonyo. Ito po ay galing sa kapangyarihan ng Satanas. Ang pangkukulam po ay never pong nagagamit sa kapangyarihan ng Diyos. In fact mga kapatid, sinasabi po ng Bible na ang mga pangkukulam na ito ay kinagagalitan ng ating Panginoong Diyos. Sinabi po ng 2 Chronicles chapter 33 verse 6 ay ganito. Inihandog niya sa pamamagitan ng apoy ang kanyang mga anak sa lambak ng Ben Hinnom. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. At nagtatanong siya sa mga espiritista at nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng mga patay. Napakasama ng ginawa niya at nakapagpagalit ito sa Panginoon. So makikita natin, no, biblically speaking pala, yung mga pangkukulam, yung mga espiritista, nakikipag-usap sa mga patay, ito pala ay nagbibigay ng galit sa ating Panginoon. And at the same time, ito po ay napakasama sa paningin ng ating Diyos. Also, ini-encourage ko rin po, kung meron man po sa atin ngayon nanonood na ikaw ay gumagamit ng mga ganitong klaseng practices, ini-encourage ko po kayo na huminto na. At naniniwala po ako na hindi aksidente na napanood mo tong video na ito. Maybe tinatawag ka ngayon ng ating Diyos para manumbalik sa kanyang kalooban. Sabi po ng Bible sa Acts chapter 19 verse 18 to 19 ay ganito. Many of the believers who had been practicing black magic confessed their deeds and brought their incantation books and charms and burned them at the public bonfire. Someone estimated the value of the books at $10,000 approximately. So makita natin, no, ito palang mga books na incantation ay meron palang halaga sa panahon nila. And yes, talamak ito ngayon. Ang dami sa Pilipinas ngayon nagbebenta ng mga anting-anting, nagbebenta ng mga libro na may mga dasal na Latin na kung saan gumagamit ng mga black magic. Like for example, gayuma, o kaya naman gusto mo makuha yung loob ng tao, o kaya naman gusto mo saktan yung tao. So nangyayari talaga ito. But praise God, makikita natin sa account ng Bible sa Acts chapter 19, may mga mananampalataya na nagsuko ng kanilang mga ganitong ginagawa. And maybe kung isa ka sa mga nagpa-practice nito, kaya mo napakinggan kasi tinatawag ka na ng Panginoon ngayon na mag-repent at manumbalik sa kanyang kaloob. Or kung ikaw naman yung tao na lumalapit sa mga albularyo, mangkukulam, hindi naman ikaw yung nagpa-practice pero lumalapit ka dito, kapatid, masama po yan. Gusto ko pong manumbalik ka sa Panginoon. Message mo ako, willing akong tulungan ka. Kung wala kang church at malapit ka dito sa Manila, meron po kaming simbahan. Ito po yung aming address, 1009 Morong Street, Tondo, Manila. At kung meron man po sa inyo ngayon nakaka-encounter ng mga kulam, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus ay kaya-kaya po yan mapawalang bisa. Pwede nyo po kaming lapitan at tutulungan po namin kayo. Huwag po tayo nalapit sa mga albularyo. Lumapit po tayo sa mga man of God. Sa pangalan ni Jesus Christ, kaya niya po yan mapawalang bisa. I hope na may natutunan po kayo sa video na ito. Please pakishare itong video na ito nang sa gayon marami pong taong matuto at maabot ang video na ito. This is Pastor CJ David. Ingat po ang lahat. Shalom and peace.